Ayan, pregnant siya. Bakit buntis ako? Pero bakit ang dami niyang kadugtong na kaya hindi ko alam kung kailan ko i-upload ito. Siguro kung in-upload ko ito, sure na kami na meron ng baby. Hi, mga Marikoy, yung unang PT ko nga malabo yung pangalawang lines niya at wala sila nakita sa ultrasound dahil masyado pa daw maaga at kung buntis daw ako, nasa 4 weeks pa lang ito. Kaya nagsuggest yung OB ko na magpa-serum na ako at ulitin yung ultrasound after 1 week. At habang naghihintay ako mga Marikoy, pinag-bedrest niya muna ako. Kung matutuloy kasi itong pregnancy na ito, ay risk daw ako dahil nga 35 years old na ako. Tapos tumataas pa yung BP ko at may history nga ako ng pre-eclampsia. Nadagdagan pa ngayon dahil nga na-diagnose ako na meron akong prolactinoma. Uy, kaya nag-decide ako na mag-PT na ito yung mga signs na napansin ko. Lately kasi grabe yung cravings ko sa mga pagkain, tapos kapag nakain ko na yung gusto kong pagkain, napakabilis ko mabusog. Sobrang sakit din ng mga hinaharap ko, yung tipong niyayakap ko sila para hindi ako nasasaktan. Bigla din, ang dami nagsisilatawan na pimples sa mukha ko. Napapansin ko din yung tiyan ko na minsan napakaliit niya, madalas naman ay bloated, ganyang kalaki. Hilong-hilo din ako at hindi ako makakilos ng maayos mga Marikoy, kaya lagi lang din ako nakahiga. At tulad ng sabi ko kanina, kapag kumakain ako, napakabilis ko lang na mabusog. Nagbigay na nga din pala ng pampakapit at vitamins yung OB ko para makasigurado. At eto na yung araw na nag-PT ulit ako mga Marikoy. Hi mga Marikoy, ito na yung araw na inulit ko yung PT ko. Actually, everyday ko siyang inuulit. Tapos, every time na nakakakita ako ng 2 lines, yung before kasi sobrang labo, so hindi pa talaga kami sure. Tapos walang nakita sa ultrasound, kaya nagpa-serum na ako at wala pa yung resulta. Mamaya ko pa makukuha yung resulta ng serum. Ngayon nag-try ako dun sa parang digital na pregnancy test. So ngayon ko pa lang siya titignan. Siya. Pregnant. Ayan, pregnant siya. Officially, pregnant na talaga ako. Hindi na din malabo yung mga test ko kasi nakailang PT na ako. Hindi ko alam anong sasabihin ko, pero madami pa rin akong worries, pero alam ko hindi ibibigay ni God ito kung alam niyang hindi ko kaya. So, tinatanong ko na lang siya, dino-joke ko na lang siya minsan, sinasabi ko. Kasi kasabay ng nitong nag-positive ako sa PT, ay tumaas yung BP ko. Tapos, minute na din namin yung endo ko, yung doktor ko sa Bukol. So, nasabihan na ako na ganito, baka may times na, or may mangyari sa akin na lumabo yung mga mata ko, yung mga paningin ko, or hindi ako makakita. Pinaka-worst na scenario na hindi naman namin sana pinagdarasal yun. Sabi ko, minsan joke ko siya, sabi ko, di ba pwede buntis na lang ako? Like other babae na buntis lang sila, nalaman nila na buntis sila, masaya sila. Bakit buntis ako? Pero bakit ang dami niyang kadugtong na mataas yung BP ko, ganito. Tapos, ayan nga, may bukol ako sa ulo. So, syempre, ang dami kong iniisip. Kaya, hanggat hindi namin nakikita yung ultrasound sa baby, hindi ako mapanatag. Feeling ko, gusto ko pa rin siyang makita. Kaya, hindi ko alam kung kailan ko i-upload ito. Siguro kung in-upload ko ito, sure na kami na meron ng baby. Kasi nga, na ulo ko. Nasabihan ako before na kapag nagbuntis ako, baka mawala lang siya, matunaw lang siya. Kasi nga, tumataas yung BP ko. Tapos, may history ako ng pre-eclampsia. Baka preterm labor lang ako or lumabas siya. Yung mga ganon. So, bakit hindi na lang pwedeng buntis na lang ako? Bakit hindi pwede yung buntis na lang ako, yung masaya lang, nadalaman ko, nabuntis ako. Bakit hindi kaya pwedeng ganun na lang? Bakit parang ang dami kong pasanin? Pero syempre, masaya naman ako, nabuntis ako ngayon, pero ang dami kong worries.
parang iniisip ko, hindi naman siguro unfair yung buhay sa akin. Actually, napakaswerte ko. Dahil sa case ko to, meron akong anak, nandiyan si Jace, meron akong asawa. So, iniisip ko lang minsan, wala naman akong ginawang masama sa buhay. Kasi, nung nag-aaral ako, naiingit ako dun sa mga ibang bata. Sila pumapasok lang, yung mga ibang classmates ko, pumapasok lang sila sa school para mag-aral, para makapasa. Hindi nila iniisip yung tuition nila. Hindi ko tulad nung time sa nag-aaral ako. Kailangan ko muna magtrabaho para makapasok sa school. Tapos nung naging nanay ako, di ba pwedeng nanay na lang ako? Yung problema ko, yung mga problema na lang ng mga nanay. Kaso, iba nga yung plano sa akin. Na-diagnose si Jace na merong autism. Ngayon naman, sa second pregnancy ko, kasi nung time na nabuntis ako kay Jace, puro saya lang. Kasi late na yung mga komplikasyon kay Jace nung magsa 7 months na akong buntis. So, nung nalaman ko na buntis ako, masaya lang kami. Super saya. Hindi ko alam na eto na yung mga pagdadaanan ko ngayon. Na second pregnancy ko, masaya naman, pero dami namin wino-worry, ang dami kong iniisip. Siyempre, sa mga pinagdaanan namin, sa mga pwedeng mangyari sa kanya. Tapos, pero alam ko, hindi ibibigay ni Lord to kung hindi namin kaya. Kaya nadyo-joke ko lang siya minsan. Bakit? Hindi pwedeng buntis na lang ako, masaya na lang ako, nabuntis ako. Hindi ko alam. So, I'm pregnant. At kung mapapanood nyo to, it means nagtuloy-tuloy yung pregnancy ko. At sobrang sama ng pakiramdam ko ngayon. Nahihilo ako na ewan. Uupo lang akong ganyan, hindi ko kaya. Tatayo lang ako para akong matutumba. So, I'm not feeling well. Pinagpapawisan ako, nilalamig ako, lahat-lahat. Pero, thank you Lord kung para sa amin talaga to, kung blessing ito na binigay mo. Thank you so much. Baka ito na din yung sign mo sa amin, yung sign mo sa akin na gumagaling yung bukol ko, lumiliit siya. Thank you kasi kung kailan hindi namin siya ine-expect, doon mo siya binigay. Sobrang lang siya, unexpected. Alam mo yun, yung grabe Lord, napakagaling nyo. At sana, wag mo ngayon yung mangyari sa akin, lalo na ngayon na magtutunay yung babies ko, please. Alam ko, every time na binibigyan mo ako ng ganitong blessing, alam ko na, at saka kung ano mang pagsubok yung alam ko na nandyan ka, at alam ko na alam mo na kaya ko, kaya kakayanin ko, Lord. Basta wag mo lang akong bitawan.